ang paggamit ni Gojo sa Satoru ng kanyang Hollow Purple at 200% output sa kanilang laban ni Ryomen Sukuna at ang curse technique naman ni Utahime na hindi pa natin nakikita magmula nang magsimula ang kwento ng Jujutsu Kaisen. Sa chapter na ito ay makita natin ang tunay na pagsisimula ng laban ni Sukuna at ni Gojo, pati na rin ang napakatinding damage na tinanggap nitong si Sukuna nang dahil sa 200% na output ng Hollow Purple. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye kasama na ang pagmassacre ni Gojo sa Satoru sa lahat ng higher ups ay matutunghayan natin dito sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 223 Spoilers. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. No, para makapag-catch up ka sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin mo na munang napanood mo na ang ating previous chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 222. But with all of that being said, let's proceed right away to the leaks. Ang title ng chapter na ito ay Evil Doers Hell Battle Part 1. Sa pinakaunang page ay na-feature itong si Iijichi at si Gojo Satoru na tinatanong naman dito nitong si Iijichi kung ano daw ang feeling at kung paano daw tumatakbo ang oras sa loob ng Prison Realm. Na sinagot naman ni Gojo na parang normal lang din naman daw ang pagtakbo ng oras, but the difference is that it's as if parang nagtatrabaho daw ang katawan ng isang tao sa loob ng Prison Realm, and although maiksi lang din ang duration or ang span ng 1 week, it's as if masyadong pagod na ang katawan mo sa loob lamang ng maikling panahon na yon. So I guess same lang ang pagtakbo ng oras sa Prison Realm, the only difference is that nag-i-inflict nito ng napakalaking stress sa body ng kung sino mang natatrap sa loob nito na dahilan kung bakit para bang napapagod daw ang katawan. Tulad na lamang ng sinabi ni Gojo Satoru, or it's also a possibility na hindi talaga na-track ni Gojo Satoru ang pagtakbo ng oras and it's just akala niya ay 1 week pa lang pero masyado nang matagal ang in-stay niya sa loob ng dimensyon na yon. Next page ay nakarating ang scene sa Shibuya kung saan unang nag-emerge ang napakaraming amount ng curses nang mangyari ang Shibuya incident, wherein nag-aantay kay Gojo at kay Iijichi itong si Utahime at itong si Gakuganji, na kung saan ay sinabi ni Gojo na let's get started. Then after that ay nakarating naman ang perspective ng sumunod na mga panels kay Uraume at kay Sukuna, wherein sinabi dito ni Uraume na kahit na daw nagbigay or nagdrop na ng date itong si Gojo Satoru na kung saan ay gaganapin ang kanilang laban, still hindi naman daw ito nagbigay ng specific na lugar at specific na area na kung saan ay gaganapin ang kanilang duelo. But then, sinabi sa kanya ni Sukuna na hindi na yun kailangan dahil from where they are standing ay nararamdaman niya ang overwhelming na curse aura mula kay Gojo Satoru. At kung papansinin natin, ang perspective na nakikita dito ni Sukuna habang tumitingin siya sa pinanggagalingan ng aura, it's as if ito din ang perspective na nakita ni Ryu at ni Uro Takako nang maramdaman nila ang orang nanggagaling naman kay Sukuna. This just further implies na talagang mayroong parallelism itong si Sukuna at si Gojo when it comes to their power. Ngayon alam kong atat na kayong makita ang laban sa gitna ng Honored One at ng The Strongest. Pero kailangan muna nating daanan ng flashback na ito dahil kasama pa rin ito sa chapter. But don't worry dahil in this very chapter ay mawi-witness nyo ang simulaan ng laban ng dalawang ito at kung gaano kalakas sila ngayon. Sa flashback na ito ay nabanggit ni Gakuganji na siya ang pumatay kay Principal Yaga. Now this is a big revelation dahil way back then sa Shibuya incident ay hindi naman nabanggit kung sino talaga ang pumatay kay Yaga Masamichi and nakita lamang natin na malapit na siyang mamatay. After hearing this naman, hindi man lamang nagalit si Gojo Satoru at hindi daw niya sinisisi itong si Gakuganji dahil kasalanan daw niya in the first place kung bakit siya nasil at nag-comply lamang daw itong si Gakuganji sa mga gustong mangyari ng higher ups. Tinanong naman ngayon ni Gojo kung ano daw ang mga last or final words na binanggit nitong si Yaga bago ito mamatay, habang makita natin na nakikinig naman sa isang kanto itong si Panda. Hindi nag-hesitate at hindi nagtangkang magsinungaling itong si Gakuganji habang ipinagtatapat niya kay Gojo Satoru na ang iniwan na final words ni Yaga Masamichi ay ang secret kung paano makapag-create ng isang perfect na cursed corpse. Tulad na lamang itong si Panda wherein sinabi nga ni Yaga na ang sekreto dito ay ang paggamit ng tunay na soul. Now we won't go any deeper into that dahil napag-usapan na natin yan sa previous chapters. Kung gusto nyo malaman ng tungkol dyan, panoodin nyo lamang ang nangyaring laban sa gitna ni Panda at ni Kashimo Hajime. Nang dahil dito ay mas lalo pang gumaan ang loob nitong si Gojo Satoru kay Gakuganji dahil naisip niya na kahit binanggit na yun sa kanya ni Yaga
ay hindi niya itinuga ang tungkol sa bagay na ito sa mga higher-ups, which gave him an assumption na unti-unti na daw nagbabago itong si Gakuganji, and it's just hindi lamang siya ganun ka-straightforward, nang dahil dito ay para bang pinatawad niya si Gakuganji indirectly. Habang sinasabi na kung sana lamang daw ay si Gakuganji ang naging leader ng mga higher-ups, or kung si Gakuganji ang magiging pinaka-head ng Jujutsu, ay magiging mas maganda sana ang mga bagay-bagay, and then we get to see this panel wherein patay na ang lahat ng higher-ups at minasakar na ni Gojo Satoru finally ang mga higher-ups na ito na pinaplano niya na ng napakatagal, and ngayon niya mismo na i-execute ito sa pinaka-chapter na to. Now this is a very huge accomplishment para kay Gojo, although nasa side ng mga protagonist ang grupong ito, still hindi naman sila actually kakampi ng mga ito. Dahil right from the start naman ay hindi naman talaga sila tinutulungan ng higher-ups at para bang mas pinapahamak pa sila nito sa pamamagitan ng mga setups at ng mga frame-ups. So I can say that this is a well-deserved death. And kung iisipin natin, since wala na ang higher-ups, hindi na rin nila kailangang sundin ang execution condition para kay Yuji. At wala na ring magmamando sa kanilang bawat galaw kahit na hindi naman talaga actually sumusunod itong si Gojo Satoru. Right now, hindi na din kailangang sumunod ng iba pang mga sorcerers tulad ni Yuta at ng iba pang mga students. And the very last page para sa flashback, may kita natin na nagtatanong si Ijichi kay Gojo Satoru kung bakit siya pa daw ang kailangan ni Gojo Satoru para sa kanyang plano. Na sinagot naman ni Gojo na hindi daw naiintindihan ni Ijichi na si Ijichi ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tao, while showing a very serious face as if talagang napaka-heartfelt nito para kay Ijichi, dahil kahit na palagi siyang binubuli nitong si Gojo, still hindi siya makapaniwala na ganito kataas ang standard at pagtingin sa kanya ni Gojo. And then here is what you have all been waiting for. Dito na magsisimula ang laban ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna. Makita natin dito na bumubuo ng isang barrier itong si Gojo at si Ijichi, wherein nang dahil na nga sa sinabing inspirational na speech nitong si Gojo kay Ijichi, para bang gusto niyang i-liven up ang expectation nitong si Gojo sa kanya. Although it is way past his limits sa kung anumang gustong ipagawa sa kanya ni Gojo Satoru, pinilit niya pa rin makapag-create ng barrier na mag-fit at magiging sufficient sa kung anumang plano ang balak nilang gawin kontra kay Sukuna. Meanwhile, si Utahime naman ay nagpe-perform ng isang dance ritual at dito ay nai-reveal na rin kung ano ang kanyang curse technique na tinatawag na Solo-Solo Kinku. Isang technique na nag-e-enhance ng total cursed energy output hindi lamang ng mga allied na nasa loob ng kanyang range, kung hindi maging ng kanyang sariling cursed energy output throughout this ritual dance. Matapos ito ay nagkaroon ng parabang narration sa kung ano ang nangyayari as of the moment. Nasabi dito na ang skill ng sorcerers ay nakabase sa kung gaano kadaming beses na inuumit or inuulit-ulit ng isang sorcerer ang pag-chant ng kanilang curse technique. And here in this very panel ay kitang-kita natin na paulit-ulit na ginagawa nitong si Ijichi, nitong si Gakuganji at ni Utahime ang lahat ng kanilang magagawa na parabang nagcha-chant ng lyrics at ginagawa ang mga hand signs para patuloy na mapataas ang kanyang cursed energy output. Isipin nyo na lamang kung gaano pa kalakas ang magiging full power ni Gojo Satoru kung ang kanyang pinaka-base pa lamang ay napakalakas. Paano pa kaya kapag in-enhance pa siya nitong si Utahime, ni Ijichi at nitong si Gakuganji? In this very panel ay makita natin ang napakaseryosong mukha nitong si Gojo Satoru habang nagcha-charge din siya ng kanyang cursed energy para mag-launch ng isang napakalakas na attack. Makita natin dito na maging ang sariling kamay nitong si Gojo ay hindi bumibitaw sa kanyang hand sign. As if itong si Gojo Satoru ay maglo-launch ng isang Kamehame wave. And then after all those chants, all those preparation and all those channeling, ginamit na ni Gojo Satoru ang kanyang Hollow Purple at 200% power output. Just imagine kung gaano kalakas ang Hollow Purple ni Gojo Satoru at its base version. Paano na lamang kung ang full capacity pa nito ay ita-times 2 pa natin? Hence the reason nga kung bakit tinawag itong powered up at 200% na Hollow Purple. Ang powered up Hollow Purple na ito ay nilaunch ni Gojo Satoru directly at the very location na kung saan ay naroon itong si Ryomen Sukuna.
Matapos yon ay naramdaman din ni Sukuna ang napakatinding pressure at na-intimidate din maging ang kanyang 20-finger version. Nang dahil dito ay tinangkaan ni Sukunang itank ang 200% na Hollow Purple, which is very napakamaling desisyon kung iisipin natin dahil kitang-kita naman natin na maging ang mga buildings na dinadaanan ng 200% Hollow Purple na ito ay natutunaw at nagdi-disintegrate. Isang napakamaling desisyon para kay Sukuna, pero kung iisipin natin siya ang King of Curses and as of the moment ay nasa prime na din siya. But then what happened already at tinank talaga ni Sukuna ang Hollow Purple na powered up. And one of the huge factor here is that hindi nakapag-prepare itong si Sukuna sa ginawang napakalakas na atake ni Gojo Satoru nang dahil sa kinreate na barrier nitong si Iijichi. Hindi nyo na-perceive ang channeling ng energy na ginagawa sa location na kung saan ay naroon si Gojo kaya hindi siya nakapag-create ng formidable defense naman para sa Hollow Purple. And in the next page, we get to see na napakalaki ng area na nasira ng dahil sa ginawang atake ni Gojo Satoru at makita nating maging ang kanang kamay ng 20-finger Sukuna ay naputol at nadurog ng dahil sa Hollow Purple. Just think of how huge a feat this is. Nagawa niyang madamage ang 20-finger Sukuna na ang King of Curses, pero kung iisipin natin para sa side naman ni Sukuna, kung napakalakas nga ng base version ng Hollow Purple, paano pa kaya ang 200% na powered up version nito? And kung papansin natin, kamay lang ang na-damage dito kay Sukuna, kung ibang karakter ito sa 100% pa lamang ng Hollow Purple ay patay na sila. Matapos ito ay nag-appear si Gojo Satoru sa harap ni Sukuna habang tumatawa. Dito ay ininis pa ni Gojo Satoru itong si Sukuna habang sinasabing hindi daw niya naiintindihan ng sitwasyon. Kaya i-explain daw niya ito para kay Sukuna. Sinabi niya na si Sukuna ang challenger sa laban as if siya ang may hawak ng title, siya ang bigger man at si Sukuna na ang King of Curses ang underdog. This is a very huge insult para sa King of Curses na si Sukuna kaya dito ay nagalit na si Sukuna, but then this is where the chapter ends. Although isang napakalaking cliffhanger na naman para sa laban na ito, still hindi naman kayo nabitin dahil nakita natin ang 200% powered up version ng Hollow Purple ni Gojo Satoru at nakita din natin kung gaano kalakas itong si Sukuna na tinank niya ang powered up version na yon. Nang dahil sa isang napakalakas and powered up na sneak attack ay naputol or nawala sa scene ang kanang kamay ni Ryomen Sukuna. Nang dahil din dito ay hindi niya magagamit ang curse technique nitong si Megumi Fushiguro na 10 Shadows dahil para maisamon ang mga Shikigami ay kakailanganin niya ang mga hand seals. At kung wala ang kanyang isang kamay, hindi niya maipe-perform ang mga hand seals na yon. Ngayon dahil dito hindi niya maisasamon ang mga napaka-vital na mga Shikigami na may kakayahang i-counter ang Infinity ni Gojo Satoru na ang Tranquil Deer at si Mahoraga. Now if you think of it, pwede itong i-heal ni Sukuna gamit ang kanyang reversed curse technique. Pero I think there is something in Gojo Satoru's sleeves na gagamitin niya para mai-prevent ang pag-heal ng braso nitong si Sukuna dahil the moment na magawa ni Sukuna ang kanyang hand signs para isamon si Mahoraga at ang Tranquil Deer ay magiging napaka-disadvantageous na nun para sa kanya. Pero yun lamang ang lahat para sa chapter na ito and hindi pa ito actually confirmed ng mga detalye pero nakita naman natin na backed up ito ng mga panels. Abangan na lamang natin ang official chapter release at gagawan agad natin ang chapter review kung sakaling ma-release na ang chapter na yon. Hayaan nating magluto si Gege Akutami. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you in the official chapter release ng Jujutsu Kaisen chapter 223.